Hi mga palangga! Welcome back to another vlog. Ang bilis ng panahon no, June na, which is birth month ko. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, baka naman, pang birthday gift nyo na sa akin. And finally, natapos na din sa wakas yung ating Thailand vlog series. Kaya sa mga nagbabalak or nagpaplano na pumunta ng Thailand, so consider nyo din i-watch yun mga palangga. Ginawan ko siya ng playlist, so hanapin nyo lang siya sa channel ko, which is Thailand Travel Vlog. And for today's video nga mga palangga, as I promise, i-share ko naman sa inyo yung update dito sa Carrier Compact Inverter Air Conditioner. Ang dami ko kasi na-receive ng mga questions dun sa previous vlog ko or previous review ko dito sa Carrier Compact Inverter. And dahil malakas kayo sa akin mga palangga, so I created this video para sagutin natin yung ibang mga questions doon. So, ang first question natin ay galing kay Palangga Joanna. Username niya, Joanna Malinaw 8312. So, sabi niya, pa-video naman po, how to set po, please. So, yun. Nag-promise ako sa kanya na gagawin ko siya ng video. So, ito na nga. Gagawin natin siya. Paano nga ba siniset yung air conditioner? So, ganito ko siya siniset mga palangga. Of course, kailangan nakasaksak siya para magkaroon ng power, of course. And then, pwede naman gumamit sa remote, mag-power on. Pero, dito na tayo para since nandito na rin naman tayo sa harap na ating aircon. So, ganito ko siya set. Pipress ko lang tong power button. So, pag pindot nyo na yan, to be honest, okay na talaga yan kasi hindi naman kailangang i-modify ng todo yung aircon niya. As long as lumalabas na yung degree Celsius, tsaka na-feel nyo naman malamig siya, so carry na yun. Pero kung gusto nyo pa talaga siya i-set, so itong fan mode, ang ginagawa ko dito is naka-ano lang siya, naka-FA. Ayan. Kasi meron ka dito pagpipilian, itong F1, F2, tsaka F3. So, kung gusto nyo parang medyo umuugong yung aircon nyo dahil sa fan, so pwede nyo i-F3 yun. Pwede nyo namang i-F1. Pero dito sa sa case ko, itong fan is naka-F automatic lang yan. Since inverter naman siya, so hinayaan ko na lang siyang mag-adjust kung ano yung nararapat na fan number para sa kanya. So, yun, naka-F automatic lang yan. Pero it's up again to you kung gusto nyo malakas yung kanyang so pwede nyo naman i-F3 or F2, ganun. Dito naman sa mode, syempre naka-cool mode yan. Kaya nga tayo gumagamit ng aircon para magpalamig. Hindi ka naman ginagamit ng mga dry mode, tsaka fan mode. Kasi kung magda-dry mode ka lang naman, wag na kasi mainit na nga dito sa Pinas. Kung fan mode naman, may electric fan naman. So electric fan ka na lang. So, lagi nakasiyan. Ito. Which is cooling mode. Ano ba? Cool mode. Basta cooling, gano'n. And then, dito naman sa timer, guys, madali lang dito mag-set ng timer. Mamaya, i-share ko sa inyo kung paano siya i-set. Pero sa timer, ginagamit ko lang talaga yan kapag matutulog ako. Tapos, lalagyan ko ng timer para mag-automatic turn off siya. Para hindi na ako gigising, para patayin yung aircon. So, dito ko yung ginagamit ko yung timer. Pero kung gusto ko naman siyang, bahala na kung kailan ko siya gustong patayin. So, hindi ko na siya nilalagyan ng timer. Itong swing naman na to, guys. So, sobrang helpful nito. So, kung gusto nyo na-spread yung kanyang lamig, so, pwede nyo i-on lagi yung swing niya. So, pag in-on nyo tong swing mga palangga, ito, nagalaw yan. Ito, totong nasa loob niya. Nagalaw yan. Pwede nyo naman to galawin to. So, it's up to you. Pero, pwede naman i-turn up yung swing kung gusto nyo nakasteady lang yung kanyang direction ng fan niya. Tapos ito naman, itong up and down, ito yung pagmamodify ng temperature. So, ito, naka 25 degree yan. So, kung gusto nyo pababaan, ayan, yan palamigin pa. So, ipipress nyo lang yung arrow down. Gusto nyo naman taasan yung temperature, like, malamig na siya. So, ayun, 25. So, ayun, naka-automatic mode, cool mode, automatic fan, cool mode, naka-swing, ino-on ko din yung swing lagi para na-spread yung kanyang lamig. Tapos, lagi lang ako 25 degree. Basta naglalaro siya about 23 to 25 degree. Kasi malamig na siya para sa akin eh. Hindi ko sure kung bakit yung iba hindi pa sapat yung yung 25, gusto pa nila 18. Pero okay na ako sa 25 guys. Nalamig na ako niyan. Or 23. Pero kapag mainit na mainit talaga yung panahon, minsan, ayun, 23. Pero kung sa panahon ngayon na parang tag-ulan na, so ayun, 25 na ako. So, ganun lang naman ako mag-set. Tapos, pagpapatayin nyo na, yun, press nyo lang naman itong power button.
And for usages naman mga palangga, siguro nagagamit ko siya are like 12 hours per day or more. Minsan pa nga 15 hours. Depende kasi gamit na gamit ko siya kapag matutulog since panggabi yung pasok ko sa call center agent. So, tulog sa umaga, 'di ba? Tapos gising sa gabi. Wala, para may kanta 'yun. So ayun, kaya mahirap talaga matulog kapag mainit, lalo na pag araw. So kailangan talaga ng aircon, support ng aircon. So ginagamit ko siya. Tapos kapag nagpo-phone time, kasi kapag nagpo-phone time ako, yung parang ang hirap kapag mag-electric fan ka. Yung lamig niya, ay yung hangin ng electric fan, nag-aano sa mic ko. So wala naman akong noise reduction sa headset. So narinig ng mga customer kapag naka-electric fan ako. So, gumagamit ako ng aircon kapag nagpo-phone time ako para naman, ayun, hindi masyado maingay. Ayun, and then, may mga days din naman na talaga tuloy-tuloy yung paggamit niya, especially kapag day off ko, tapos kapag mag-stay lang ako dito, ganun, wala kaming pupuntahan. So, gamit na gamit siya kasi mas okay sa amin mag-aircon na lang din para hindi masyadong mabanas, ganun. Pero may mga times naman lalo na kapag naulan, ganun, malamig, feel namin malamig na. So, nag-electric fan na lang kami. So, hindi naman lagi all the time. Pinapatay din namin siya sa isang araw. And now, kung napapansin niyo mga palangga, gumagamit pa rin kami ng electric fan. Ayan, kahit naka-aircon na, ayan, may electric fan pa rin. Sinusuportahan pa rin namin siya ng electric fan para na-spread. Kasi yung location ng aming air conditioner is nandito. Tapos yung tulugan namin nandito sa kabila. Tapos may door pa dito, tapos papasok pa doon para sa kusina. So, hindi siya masyado na-spread talaga. I mean, madami pang mga daanan yung aircon para ma-spread sa buong kwarto. Kaya gumagamit pa rin kami ng electric fan, guys. Pero pag feel namin malamig na siya, so pinapatay namin yung electric fan, kinikip naman lang namin yung aircon, ganun. O di kaya naman, vice versa. So, electric fan naman, tapos patay naman yung aircon. Pero, most of the time, napapagsabay pa rin namin siya para kahit mababala yung temperature niya, 25 degrees Celsius lang siya, at least nai-spread pa rin ng electric fan. Kasi mas mura pa rin naman yung gastos o yung usages ng electric fan. And now, second question naman tayo, galing kay Palangga Eric. Kay Eric Juanico 2670. Sabi niya, boss, tanong lang, kapag ba naka-eco mode, lagi bang kusa siyang parang namamatay pero naka-on pa din siya, tapos babalik siguro ulit ng ilang minuto? And to answer your question, yes po, ganun po yung function nung eco mode. And for the almost 1 year ko nang ginagamit yung aircon, mga palangga, itong Carrier Compact Inverter. 2 beses ko pala na-try yung eco mode, or 2 beses ko pala siya na-try kasi parang hindi ako masyado comfortable doon kasi nga namamatay siya. And since inverter naman siya, mga palangga, so nayan ko na lang siya since nag-a-adjust din naman siya para makapag-save ng electricity consumption. So, I think no need na for eco mode. Pero it's up to you guys. Kung feel nyo naman sobrang helpful talaga sa inyo yung eco mode, gusto nyo talaga makatipid sa kuryente. So, ayun, very functional talaga yung eco mode. Namamatay, kusa siya namamatay dahil na kapag natahit nyo na yung target temperature, tapos mamaya mamatay na siya. As in talagang fan lang talaga, wala talagang lamig na lumalabas. Tapos magpa-fan na lang siya. Tapos after a few minutes, kapag feel nyo naman na mainit na ulit, so mag-aano ulit yung kanyang cooling mode, ganun. So nag-aano siya, nag-adjust, which is isa daw yun sa option para matipid yung kuryente, kasi nga eco mode. So ayun guys, pwede nyo naman itry, pero kung feel nyo naman, ako sa case ko, hindi ako masyado comfortable kasi nga namamatay siya, tapos inaanuhan na nga namin, sinusuportahan na nga namin ng electric fan, tapos ayoko nang papatay-patay. So since inverter naman siya, at saka kapag nahit niya naman yung target na temperature niya, is minamaintain niya na rin naman yung temperature. So I don't think it's not necessary na para mag-eco mode. Pero again, it's up to you if you want to try. By the way guys, para may enable nyo yung eco mode, wala siyang button dun sa aircon mismo. Dito siya sa remote. So makikita nyo dito itong color green button, ayan. Basta itong green button sa gitna, so may nakalagay dyan na eco. So pag pindot nyo yan, mga palangga, ayun, mag-eco mode na yung inyong air conditioner. Tapos kung gusto nyo namang tanggalin yung eco mode, pindutin nyo na lang ulit siya para mag-turn off siya. So on and off rin naman siya. So ganun lang enable ng eco mode. Again, sa case ko, hindi ko na siya ginagamit. And now, third question tayo kay Palangga Antoinette. Mahirap din yung kanyang username. Basta user PYDM. Basta siya si Palangga Antoinette. Sabi niya, hello, normal ba may leak ng water
but not so leak, mga patak-patak lang. Normal ba yun? Now lang siya nangyari. And to answer your question, Palangga, yes, na-experience ko din siya. After 7 months of using this Carrier compact inverter, start siya magpatak-patak dito sa dito sa kanyang harap talaga. Pero paunti-unti. And then, after few more days, kasi akala ko baka mawawala din naman yun. After few more days, tuloy-tuloy na yung kanyang tuloy-tuloy na yung kanyang patak ng tubig. So, akala ko tuloy, na-bother ako kasi akala ko sira na yung air conditioner kasi nga nagli-leak na yung water dito sa harap niya pa. So, what I did mga Palangga, I decided na ipalinis na yung air conditioner. 500 pesos yung bayad ko na nagpalinis kami ng aircon. And then, ang sabi sa akin na naglinis ng air conditioner namin is yun daw yung reason kung bakit daw nagli-leak yung aircon. So, dahil yung loob niya, puno na daw ng lumot. At dahil nga no drip type AC siya mga Palangga, walang tubig na lumalabas dun sa likod niya. So, ang tendency is yung exhaust ng water na hindi na evaporate ba? Yung parang hindi na sige, ganun, evaporate. Ang tendency nun, yung exhaust water is naiipon. So, nagkakaroon ng lumot, bumabara yung sa loob. So, yun yung reason kung bakit daw nagkakaroon ng leak yung air conditioner, especially sa mga ganitong no drip type. At hindi lang siya leakage mga Palangga, na-experience ko din na umuugong talaga siya ng sobrang lakas doon sa mismong likod ng aircon. So, rinig ko talaga na umuugong siya, ganun. Pero after na mapalinis namin yung air conditioner mga Palangga, nag-stop na yung pag-leak niya, hindi na siya nag-leak, and then nawala na rin yung pag-uugo niya, bumalik na siya sa normal. At ang sabi din na naglinis na air conditioner namin mga Palangga, kapag ganitong type ng air conditioner, etong no drip type, is kailangan dapat daw pinapalinis na daw talaga siya quarterly or every 4 months. Kasi nga, para hindi mag-stuck yung kanyang lumot sa loob, at saka malinis siya laging maayos yung kanyang mga function. So, palinis nyo siya mga Palangga quarterly. So, kapag nagkaroon ka ng issue mga Palangga sa inyo air conditioner, tapos nagli-leak na siya, especially sa harap, so, it's time na mga Palangga para ipalinis nyo yung mga air conditioner. At ang last request naman natin or question natin is nanggaling sa comment ni Palangga Gayla, or username niya is Gayla Inandan 5033. So sabi niya, "Hello, can you make a video tutorial how to set timer sa remote? Thank you." At bago ko i-share sa inyo mga Palangga kung paano ko nga ba nasa-set yung timer dito sa remote, share ko muna kung paano nga ba nasa-set yung timer directly dito sa air conditioner kasi may iba din mga Palangga nagtatanong. So ganito siya. So let's say for example, matutulog kayo tapos gusto nyo 4 hours lang siya, and then after 4 hours gusto nyo na mag-automatic turn off yung air conditioner nyo. So, pindutin nyo lang yung timer, tapos maglalagay lang kayo ilang oras. So, let's say 3 hours. Ayan. Tapos, hayaan nyo na siya. Tapos, pag bumalik na siya sa Celsius nyo na 25, tapos nakikita nyo itong dot dito, that means nakaset nyo na yung timer. And then, after 3 hours mga Palangga, mag-automatic mamatay na to aircon. So, ganun lang mag-set ng timer. And now, share ko naman sa inyo mga Palangga kung paano nga ba ako mag-set ng timer gamit yung remote control. Ang first step mo na mga Palangga bago kayo mapag-set ng timer is kailangan tama yung naset nyo na oras dito sa remote control. May option kasi siya maglagay dyan ng time or yung clock mismo, ganun. So, ito nakikita nyo mga Palangga yung 10:07. Yun yung oras ngayon, 10:07 AM na. So, dapat tama at accurate yung time dyan. Kung ngayon naman, kung mali yan at hindi nyo pa yun na-set up talaga sa tamang oras, dito sa ilalim may nakalagay dyan na clock. Ayan yung clock. Ito. So, ang gagawin nyo mga Palangga, tusukan nyo lang tong bilog dito na maliit. Ayan. Pag tinusok nyo yan, bibigyan na nila kayo ng option para i-edit yung time, para makorek yung time. And by the way, siya, military time, which is 24 hours. So, ganun yung kanyang, yung kanyang format nung time. So, dapat tama yan. Yun yung first step. So, kapag tama na yung time na nakalagay dyan, ito, nakikita nyo itong off timer. So, kung gusto nyo mag-set ng timer sa air conditioner nyo, kung gusto nyo papatayin siya, let's say, naka-on siya, tapos gusto nyo mag-turn off siya sa gusto nyong oras, pindot nyo lang yung tong off timer. Pag pindot nyo yan, magbiblink na yung, eto, may nagbiblink dyan na 4 AM. So, yan yung mga Palangga, yung oras kung kailan mamamatay yung inyong aircon na magto-turn off. So, ang gagawin nyo, pwede nyo siyang i-edit. Itong arrow up, dito pag ma-modify ng hours, tapos dito naman, pag ma-modify ng minutes, itong arrow down. Tsaka increment siya ng 10 minutes. So, let's say gusto natin siya mag-turn off siya ng
let's say 1 p.m. So, 1 p.m. military time niya is 13. So, lagay ko lang siya sa 13. Ayan. Tapos, gusto ko 1:30 p.m. So, ito, dahil minutes itong nasa baba, so, lagawin kong 30. Yan. So, 1:30 p.m. Now, kapag naset nyo na yung oras na gusto nyo mag-turn off siya, so, pindutin nyo ulit yung off. Ayan. Off timer. Ayan na. Pag napindot nyo na siya mapalangga, hindi na siya nagbi-blink. Tapos tumunog na yung air conditioner nyo. Tapos nakikita nyo na ito parang dot dito sa gilid ng 25 degree. Ito tuldok na to. So that means naset na yung timer nyo. Now naman kung hindi siya tumunog, hindi siya nag-reflect yung dot, pindutin nyo lang siya ng pindutin para hanggang mag-reflect yung dot dito sa inyong air conditioner. Para ma-make sure nyo talaga na-set na yung inyong timer. So ganoon din mag-set ng timer on tsaka timer off. Pero ito lagi kong gamit, itong timer off. Para kahit nasa malayo ako, pwede ko siyang iset ng timer, then tulog, then automatic magta-turn off na yung air conditioner. So I guess that's it for today's video. I hope I was able to answer some of your questions and also answer some of your requests kung paano nga ba siya i-set up or paano ko ba siya siniset up, paano ko ba i-set yung timer. So I hope guys I was able to answer your requests in this video. So kapag may mga iba pa kayong questions mga palangga, don't hesitate to comment below and I'll get back to you as soon as possible. Pero kapag may mga iba pa kayong questions like related sa technicalities na talaga na inyong mga air conditioner, so I think it's much better to reach out na directly to air conditioner technician kasi hindi naman po ako technician. And if nakatulong itong video na ito mga palangga, please hit the like button para naman ma-suggest or ma-recommend yung YouTube algorithm sa iba natin mga palangga who need this information or who need this video. And also, please consider subscribing na din mga palangga if you want more helpful videos and also pang birthday gift nyo na rin sa akin. And again, this is John Paul and always remember to be kind to yourself and to others. Thank you so much guys for watching this video. See you on our next vlog. Bye!